May kayabangan nga siya, kung tutusin, maraming asal sa kanya. Pero I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung komplena na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust vexation lamang na napakababaw. Umani ng matinding usap-usapan ang pag-aresto sa vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos matapos siyang dakpin sa isang hotel sa Pasay City sa bisa ng warrant na inilabas ng RTC Branch 294 ng Parañaque. Kaugnay ng 12 bilang ng unjust vexation na isinampa laban sa kanya ng kapwa vlogger. Pero sa gitna ng operasyon, kinuwestiyon ni Senador Raffy Tulfo ang naging paraan ng CIDG sa pagpresenta kay Mangusin sa media. Iginiit na bagamat marami ang naasar sa kayabangan nito, tila hindi umano makatarungan na ibalandra pa siya, at hayaang murahin at insultuhin sa harap ng publiko gayong unjust vexation lamang at anya ay napakababaw ang kaso. May kayabangan nga siya, kung tutusin, maraming asal sa kanya. Pero I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung komplena na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust vexation lamang na napakababaw. Sa panig naman ng mga otoridad, malinaw ang posisyon, ang pag-aresto ay bahagi ng pagpapatupad ng batas at walang sinuman ang dapat palampasin kapag may paglabag. Nag-ugat ang investigasyon sa viral na larawan ni Mangusin na nakasuot ng ceremonial blue na uniforme ng Philippine National Police na posibleng pumasok sa usurpation of authority at illegal use of uniforms o insignia. Depensa ni Mangusin, edited lang daw ang kumalat na larawan at gawa ng mga kritiko, ngunit itinuloy pa rin ang investigasyon hanggang sa maglabas ng warrant ang korte. Ayon sa mga opisyal, ang pagsusuot ng uniforme ng pulis ng walang otorisasyon ay hindi simpleng pagpapapansin lang kundi may kaakibat na seryosong pananagutan dahil maaari itong magdulot ng kalituhan at maling representasyon ng kapangyarihan. Mas lalo pang uminit ang isyu ng mabigo si Mangusin na makapagpiyansa ng 120,000 pesos. Dahilan, upang maglabas ang korte ng commitment order para ilipat siya sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology sa Parañaque. Maging sina Polcom Vice Chair Rafael Calinisan ay nagpahayag ng pagkagulat dahil sa halagang iyon ay hindi umano siya nakapagpiyansa. Lalo't madalas nitong i-claim na siya ay napakayaman. Nilinaw naman ng mga opisyal na ang paglipat sa BJMP ay hindi parusa kundi bahagi ng normal na proseso habang dinidinig ang kaso. Samantala, may mga ulat pa ng iba pang posibleng reklamong kinahaharap niya tulad ng estafa at human trafficking na kasalukuyan pang bineberipika. Sa huli, malinaw ang mensahe ng mga otoridad, anuman ang estado sa buhay o impluensya sa social media, may pananagutan ang bawat kilos, lalo na kung ito'y may kinalaman sa paggamit ng simbolo ng otoridad ng estado.